Tatanggalin ko ang pangalan mo sa talaan ng angkan ng De Leon sa susunod na taon, sigaw ng biyenan kong si Lourdes. Nanlilisik ang mga mata sa harap ng altar ng mga yumaong ninuno. Ang 12 kamag-anak ng asawa ko ay nakapalibot sa akin, tila mga gutom na hyena, at pinagtatawanan ako. Isang makasalanan dahil hindi makapagbigay ng anak na lalaki. Isang mayabang na babae na pera lang ang meron. Iyan ang mga bansag sa akin sa loob ng 5 taon. Pero hindi nila alam. Ang mansyon na nagkakahalaga ng 300 milyong piso na kinatatayuan nila ay pag-aari ko solong pangalan ko. Binili mula sa perang pinaghirapan ko bago pa ako ikasal. Ngumiti ng tagumpay ang biyenan ko habang kinukrusan ng pulang panulat ang pangalan ko sa isang lumang dokumento ng pamilya. Tahimik ko siyang tiningnan at sumagot, "Inay, madali lang burahin ang isang pangalan sa papel, pero mamaya baka mahirapan kayong pigilan ang pagkawala ng kabuhayan ng 12 tao sa bahay na ito." Kinabukasan, lubos nilang pagsisisihan kung anong klaseng halimaw ang kanilang ginalit. Ang kwento ng aking matamis na paghihiganti kung paano ko winalis sa isang iglap ang aking biyenan at ang kanyang 12 parasitikong kamag-anak ay magsisimula na ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento sa Makata ng Puso, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming pahina. Malaking tulong po ang inyong suporta. Sa araw ng padasal para sa mga yumaong ninuno, idineklara ng aking biyenan na tatanggalin na niya ako sa kanilang angkan. Ngumiti lang ako at pumayag. Kinabukasan, ang 12 kamag-anak ng asawa ko ay napilitang mag-impake mula sa aking 300 milyong pisong mansyon. Nang araw na iyon, ang mansyon sa Ayala Alabang na binili ko mula sa sarili kong pera bago pa man ako ikinasal ay puno ng 12 kamag-anak ng aking asawa. Mula sa mga umakyat galing probinsya hanggang sa mga matagal nang nakatira sa bahay ko, lahat sila ay naroon. Sa sala, isang malaking handaan ang nakalatag sa harap ng altar na may mga larawan ng mga ninuno ng pamilya De Leon. Mabango ang amoy ng insenso. Nakasuot ako ng isang simpleng Filipiniana at abala sa pagtulong sa pag-aayos. May kutob na ako sa kung anong mangyayari. Kanina pa kasi kakaiba ang titig sa akin ng biyenan kong si Aling Lourdes, isang titig na may halong galit at pagkalkula. Matapos magsindi ng kandila, biglang tumayo si Aling Lourdes at kinuha ang isang lumang family tree na nakarolyo sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng salang puno ng tao, sumigaw siya ng matinis. Ngayong narito ang lahat ng matatanda sa pamilya, malinaw kong idinedeklara. Andrea Ramirez, isang manugang na tulad mo ay walang karapatang mapabilang sa angkan ng De Leon. Hindi ka na nga makapagbigay ng anak na lalaki, ang lakas pa ng loob mong bastusin ang mga nakakatanda sa iyo. Walang modo at walang utang na loob. Nagbulungan ang mga tao sa sala. May mga umubo at ang iba naman ay tinitingnan ako, inaasahang iiyak ako at magmamakaawa. Pero hindi ako umiyak. Sa halip, isang maliit na tawa ang kumawala sa aking bibig. Hindi ito malakas, pero sapat na para mapatingin sa akin ang lahat na para bang nababaliw ako. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong baso at tinitigan ko ng diretsyo ang aking biyenan. Mariin akong nagsalita. "Inay, maari niyo po bang sabihin ng malinaw kung sino ang binastos ko? Ang mga taong libreng nakikitira sa bahay ko po ba ang tinutukoy ninyo?" Biglang tumahimik ang paligid. 2 sa mga tiyahin ng asawa ko ang biglang tumayo at dinuro ako. "Baliw na ba yan? Tingnan ninyo ang pambabalasubas sa biyenan niya." Nanatili akong nakatayo, hindi umiiwas ng tingin. Ang asawa kong si Marco De Leon ay nakatago sa likod ng kanyang ina, namumutla at hindi man lang kumibo para ipagtanggol ako. Nakayuko siya na para bang wala siyang kinalaman sa nangyayari. Kung dati dinudurog nito ang puso ko, ngayon ay hindi na ako nagulat. Sanay na ako na mas pinipili niyang maging isang mabuting anak kaysa maging isang mabuting asawa.
Nanginginig sa galit ang mga kamay ng aking biyenan. Dumukot siya ng pulang bolpen mula sa bulsa ng kanyang saya at binuklat ang family tree kung saan nakasulat ang pangalan ko. Sa harap ng maraming tao, gumuhit siya ng isang makapal at mahabang linya sa ibabaw ng pangalan kong Andrea Ramirez. Simula ngayon, hindi ka na manugang ng pamilya De Leon. Lumayas ka sa bahay na ito. Ang tunog ng dulo ng bolpen na kumakaskas sa papel ay parang tunog ng isang kutsilyong sadya at dahan-dahang humihiwa sa dangal ng isang tao. Ang ilan sa mga kamag-anak ay tumango-tango, mukhang nasisiyahan sa ginawa ng aking biyenan. Hindi ko siya pinigilan. Tiningnan ko lang ang sariwa pang pulang tinta at mahinahon na nagsalita. Inay, napakadali pong burahin ang pangalan ko sa isang papel. Isang guhit lang, tapos na. Pero ang pag-alis sa pangalan ng 12 tao na nakarehistro sa address ng bahay na ito, baka medyo mahirapan po kayo. Ilang segundo ng katahimikan ang sumunod bago napalitan ng hagigikan at kantiyaw. May isang sumigaw. Tingnan mo kung ano-ano na ang sinasabi dahil sa galit. Bahay niya raw. Bahay yan ng asawa niya. May isang umiling at nagtsismis. Akala mo kung sino dahil lang kumikita ng pera, hindi na marunong gumalang. Pinagmasdan ko ang malawak na sala na dati kong ipinagmamalaki na inakala kong magiging isang mainit na tahanan para sa aking asawa at magiging mga anak. Ang 12 taong ito na ilang buwan o taon nang nakikinabang sa bahay ko na kumakain ng handang binili mula sa pera ko ay nakatingin sa akin na para akong isang peste. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Uulitin ko po para maging malinaw. Ang mansyon na ito ay binili ko gamit ang perang naipon ko bago pa kami ikasal at ito ay nakapangalan sa akin, solong pangalan ko. Mas alam ko po kung nasaan ang titulo ng lupa kaysa kanino man. Dahil binura ninyo ang pangalan ko sa inyong angkan, bukas, bilang may-ari ng bahay na ito, gagamitin ko ang aking karapatan. Sumigaw ang biyenan ko. Sinong tinatakot mo? Akala mo kung sino ka na dahil may bahay ka? Hindi ako natinag. Hindi po ito pananakot. Ito po ay isang paalala. Dahil hindi nyo na ako itinuturing na pamilya, wala na rin po akong obligasyong suportahan ang mga taong hindi ko kaano-ano. Noon lang nagsalita ang asawa kong si Marco, nauutal. Andrea, sobra na yan. Hinarap ko siya. Ang mga mata ko'y nagsasabi kung gaano na ako kapagod. Nang guhitan ng nanay mo ng pula ang pangalan ko, nanahimik ka. Kaya ngayon, huwag mo akong piliting manahimik. Ang padasal ng gabing iyon ay natapos sa isang napakabigat na katahimikan. Inakala ng mga kamag-anak ko na dahil pinalayas na ako sa angkan, wala na akong kakapitan at sa huli ay susuko rin ako para lang mapanatili ang estado ko bilang asawa. Pero hindi nila alam. Ang tanging nawala sa akin ng gabing iyon ay ang ilusyon na pamilya ko sila. Ang bahay na ito, ang buhay ko at ang aking dignidad, lahat ay nananatiling matatag sa aking mga kamay. At kinaumagahan, nang bumukas ang malaking gate ng mansyon, nagsimula nilang maintindihan kung ano ang mas nakakatakot kaysa sa pagiging binura sa isang listahan ng pamilya. Kung iisipin ko ngayon, marami sa mga trahedya sa buhay ay hindi dahil sa mga suntok na direktang tumatama sa iyo, kundi dahil sa paulit-ulit na pagsasabing, hayaan mo na lang. Ang una kong pagkakamali ay ang maniwala na ang isang malaking bahay ay magiging mainit at ang maraming tao ay magiging masaya. Pagkatapos naming ikasal ni Marco, bumukod kami. Dahil matagumpay ako sa aking interior design business, simple lang ang pangarap ko, magkaroon ng komportableng bahay para sa aming pamilya. Bumili ako ng isang malawak na mansyon, may hardin sa harap at may mga kwartong inilaan ko para sa aming magiging mga anak. May espasyo pa para sa isang maliit na library. Binili ko ang bahay gamit ang sarili kong pera, kaya natural lang na sa pangalan ko ito nakarehistro. Naniniwala ako na dapat laging malinaw ang mga papeles. Hindi ako kuripot,
Pero para sa akin, mahalaga ang prinsipyo. Ang sa akin ay sa akin. Dapat malinaw iyon para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Noong una, payapa kami. Pumapasok ako sa trabaho, si Marco rin. Sa gabi, sabay kaming kumakain at nanonood ng TV. May maliliit na pagtatalo pero hanggang doon lang. Akala ko, sapat na iyon. Inisip ko, natural lang na maging masungit ang biyenan at kung igagalang ko lang siya at magpaparaya, magiging maayos ang lahat. Pero hindi pala ganoon kasimple ang buhay. Isang hapon, dumating si Aling Lourdes sa bahay namin. Inikot niya ang buong kabahayan at umiling. Sayang naman itong bahay, ang laki-laki pero walang nakatira. Alam mo naman, napakahirap kumita ng pera sa Maynila. Papuntahin natin dito yung ilang kamag-anak natin sa probinsya para makahanap ng trabaho. Mas malaki ang sahod dito kaysa sa isang taong pagtatrabaho nila sa bukid. Ang tono niya ay tila isang mabait na ina na nag-aalala sa kinabukasan ng iba. Nanahimik ako. Sa totoo lang, ayoko. Hindi sa ayaw ko sa mga kamag-anak niya, pero alam kong mahirap ang makisama. Gaano man kalaki ang bahay, tahanan ito, hindi dormitoryo. Tumingin ako kay Marco, pero umiwas siya ng tingin at bumulong, may punto si nanay. Kung kaya nating tumulong, tumulong tayo. Mahirap magbayad ng upa sa Maynila. Ang linyang kung kaya nating tumulong ay napakabait pakinggan, pero hindi man lang niya itinanong kung gusto ko. Muli, sinupil ko ang sarili kong damdamin at inisip na para na rin itong paggawa ng mabuti. Pero hindi ako basta tumango. Sa harap ni Marco at ng kanyang ina, nilinaw ko ang lahat. Pumapayag po akong tumira sila dito, pansamantala. Pero may mga kondisyon. Una, kailangan nilang magambag para sa kuryente, tubig at pagkain. Hindi malaki, pero para magkaroon ng responsibilidad. Ikalawa, bawal mag-uwi ng mga tagalabas, lalo na ang mga barkadang manginginom. Ikatlo, walang pwedeng makialam sa aming mag-asawa. Matiim ngunit kalmado ang boses ko. Akala ko, kung malinaw ang usapan, maiiwasan ang problema. Napangisi si Aling Lourdes. Ano ka ba namang bata ka? Parang hotel owner kung magsalita. Maghahanap lang ng trabaho ang mga tao. Muli, nagtimpi ako. Hindi po dahil sa pera. Gusto ko lang po ng respeto sa isa't isa. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang unang kamag-anak, sinundan ng pangalawa, at di nagtagal, isang buong grupo na. Noong una, magagalang sila, nagpapaalam bago gumamit ng gamit. Nag-aabot ng kanilang ambag buwan-buwan. Maliit na halaga lang iyon, pero kahit paano'y tinutupad nila ang usapan. Ipinagmalaki pa nga ako ni Aling Lourdes sa mga kapitbahay. Napakagaling ng manugang ko, alam niyo ba? Malaki na ang bahay, inaalagaan pa ang mga kamag-anak ng asawa. Napanatag ako nang marinig ko iyon. Akala ko, tama ang desisyon ko. Pero sa mga kwentong tulad nito, ang kapayapaan ay laging panandalian. Ilang buwan lang, unti-unting nagbago ang lahat. May isang halos hindi na umuuwi dahil laging nasa trabaho. Nang singilin ko para sa ambag, ngumiti lang siya. Ate Andrea, halos wala naman kami sa bahay. Konti lang ang kinakain at tulog namin dito. Magkano lang ba naman ang kuryente at tubig na nagagamit namin? May isa namang nagsabi, ngayong buwan, medyo gipit ate. Sa susunod na buwan ko na lang isasabay. Hindi naman ako kapos sa pera, pero ayoko ng ugaling binabaliwala ang napag-usapan. Ang gipit ngayong buwan ay naging sa susunod na buwan, na naging Ate Andrea, ang yaman-yaman mo na, pinoproblema mo pa yang barya. Doon ko napagtanto, kapag hinayaan mong tumawid sila sa linya kahit isang beses, patuloy silang tatawid. Tumataas ang bill ng kuryente at tubig. Ang lababo ay laging puno ng mga hindi hinugasang plato at kaldero. Pati ang ref, napapansin ko. Pag-uwi ko galing trabaho, ang mga masasarap na ulam na niluto ko ay halos ubos na. Bago pa ako makapagluto, may naririnig na akong nagluluto sa kusina at naiiwan ang amoy ng mantika.
Kumikilos sila na parabang sarili nilang bahay. Naiinis ako, pero tiniis ko para sa kapayapaan. Iniisip ko, nahihirapan lang sila habang naghahanap ng trabaho. At laging nandoon si Aling Lourdes na kapag nagsalita ako, agad akong babansagang mayabang na taga Maynila na minamaliit ang mga taga-probinsya. Takot ako sa mga salitang iyon, hindi dahil sa sasabihin ng iba, kundi dahil ayokong magmukhang masama sa mata ng asawa ko. Inuna ko ang damdamin ng iba kaysa sa sarili kong kapayapaan, isa na namang pagkakamali. Isang gabi, habang naghahapunan, nakita kong halos kalahati na ng niluto kong pagkain ang nagalaw. Ibinaba ko ang aking kubyertos. Ako ang nagluto, ako ang namalengke. Sa isang boses na hindi na kasing lambing ng dati, mariin akong nagsalita. Hindi po ito charity. Kung titira kayo dito, magkaroon kayo ng responsibilidad. Kahit hindi kayo mag-ambag, sana naman may konting hiya. Tumahimik ang lahat sa hapagkainan. Isang kamag-anak ang ngumisi. Grabe ka naman magsalita, Ate Andrea. Ibinagsak ni Aling Lourdes ang kanyang kutsara. Dahil lang may pera ka. Pamilya tayo dito. Tapos nagbibilangan ka ng kusing. Hindi ka ba nahihiya? Tiningnan ko siya. Nag-aalab ang loob ko pero pinigilan ko. Dahan-dahan, sinabi ko, Inay, hindi po pera ang ipinagdadamot ko. Respeto po. Respeto sa usapan, respeto sa may-ari ng bahay, at respeto sa asawa ko. Nanigas ang mukha ni Marco. Hindi siya pumanig sa akin o sa nanay niya. Sinabi lang niya ang mga salitang naging dahilan kung bakit lumala ang lahat. Kung lahat sana tayo magpaparaya, di sana tahimik ang lahat. Paraya na naman. Tiningnan ko siya ng walang imik, pero sa loob ko, may isang bagay na tumigas na parang bato. Napagtanto ko, kung patuloy akong magtitiis, ang bahay na ito ay hindi na magiging akin. Magiging isang lugar ito kung saan kahit sino ay pwedeng gawin ang gusto nila. At kapag nawala na ang mga hangganan, ang susunod nilang kukunin ay hindi na lang kuryente o pagkain, kundi ang mismong pagmamay-ari ng bahay, ang boses ko at ang posisyon ko sa pagsasamang ito. Matapos ang hapunan na iyon, hindi na kailanman bumalik sa dati ang puso ko. Pumapasok pa rin ako sa trabaho, nagbabayad ng bills at nag-aayos ng bahay. Pero isang ideya na ang laging umiikot sa isip ko, kung hindi ako maglalagay ng malinaw na hangganan, iisipin nilang walang hangganan. Hindi ko inakala na ganoon sila kabilis at kakapal ang mukha para sirain ang mga hangganan na iyon. Ginawa nilang bar ang bahay ko. Unang weekend matapos kong magsalita tungkol sa ambagan, gabi na akong umuwi dahil may tinapos akong kontrata. Pagpasok ko sa gate, dinig na dinig ko ang malalakas na tawanan mula sa sala, amoy alak at pulutan. Natigilan ako. Ang bago kong sofa, ang kakatapos lang ipolish na sahig na kahoy, lahat ay puno ng mga lata ng beer, upos ng sigarilyo at mga tissue. Mga sapatos na may putik ay nakatapak sa carpet. Sa gitna ng lahat, nakadekwatro ang bayaw kong si Paulo, may hawak na beer at tumatawa na para bang siya ang hari ng bahay. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Paulo, sinong nagsabing pwede kang mag-uwi ng mga hindi ko kilala at mag-inuman dito? Tumingin siya sa akin, namumula ang mga mata sa alak pero sobrang kampante ng tindig. Ngumisi siya. Ate Andrea, wag ka namang killjoy. Mga barkada ko lang. Weekend naman, di ba? Tiningnan ko ang paligid. Hindi bababa sa 6 o 7 lalaki ang hindi ko kilala. Ayokong maging palengke ang bahay ko. Diretso kong sinabi, kung gusto ninyong magsaya, sa labas kayo. Hindi ito bar. Linisin ninyo to ngayon din. At sa susunod, wag ka nang mag-uuwi ng barkada mo. Ilang segundo ng katahimikan. Tapos, isang kaibigan ni Paulo ang humagigik at nagsalita ng mahina pero sapat na para marinig ko. Wow, taray pala ng hipag mo. Ibinagsak ni Paulo ang lata ng beer at tinitigan ako bago binitawan ang mga salitang sumira sa lahat.
Kung mayaman ka, ate, edi ikaw ang mag-hotel. Bahay to ng kuya ko, para akong sinampal. Hindi ako palaaway, pero hindi rin ako ang tipo na tatawa na lang kapag inaapakan. Hindi ako sumigaw. Pumasok ako sa aking study, binuksan ang isang drawer at kinuha ang folder ng mga dokumento ng bahay. Lumabas ako at inilapag ang kopya ng titulo ng lupa, TCT, sa gitna ng mesang puno ng alak at kalat. Tinapik ko ang papel, bahay ko to, sabi ko sa isang malamig at kalmadong boses. Kung gusto ninyong pag-usapan ang pagmamay-ari, basahin ninyo. Tumahimik ang mga kaibigan ni Paulo. May isa pa ngang maingat na nagbaba ng beer, takot na matapunan ang dokumento. Si Paulo, nabigla, pero saglit lang. Itinaas niya ang boses. Kahit nakapangalan sa'yo, asawa ka naman ng kuya ko. Akala mo kung sino ka. Sakto, lumabas si Aling Lourdes mula sa kusina, namumula ang muka. Siguradong narinig niya ang lahat. Dinuro niya ako at binuhusan ng gasolina ang apoy. Anong ginagawa mo? Iwinawagayway mo ang titulo ng bahay sa harap ng mga bisita. Pinapahiya mo ang pamilya. Ngumisi ako. Sino po ang pinapahiya ko? Itinatama ko lang po ang katotohanan. Bahay ko to. At hindi ko papayagang gawin ninyong basurahan. Sumigaw si Aling Lourdes. Anong bahay mo? Manugang ka lang dito. Ang lahat ng meron ka ay pag-aari na rin ng pamilyang ito. Tumingin ako kay Marco, umaasang may sasabihin siyang matino. Pero gaya ng dati, hinila niya ako sa isang sulok at bumulong, Andrea, bakit kailangang umabot sa ganito? Nagkakatuwaan lang naman sila. Nagkakatuwaan? Tanong ko. Ginagawang inuman ang sala, dinudumihan ang bahay at sinasabing bahay ito ng kuya niya para sa'yo. Katuwaan lang yon? Umiwas siya ng tingin at sinabi ang dati niyang linya. Bakit mo pa kasi pinalalaki? Pamilya naman tayo. Muli kong tiningnan ang buong sala. Mula sa hagdan at kusina, nakita ko ang mga mata ng ibang kamag-anak, mga matang mapanuri at mapanghusga. Narinig ko ang bulungan. Yumaman lang, lumaki na ang ulo. Kawawa naman si Kuya Marco. Napatawa ako ng mapait. Ako ang bumili ng bahay, ako ang nagbabayad ng lahat at ako ang nagtiis na patirahin sila. Pero sa isang beses na naglagay ako ng hangganan, ako pa ang naging kontrabida. Nang gabing iyon, binigyan ko sila ng 15 minuto para linisin ang lahat at umalis. Nagdabog si Paulo at umalis kasama ang mga kaibigan niya. Habang nagliligpit ako, nanginginig ang kamay ko sa galit. Hindi dahil sa dumi, kundi dahil sa pakiramdam na para akong dayuhan sa sarili kong bahay. Kinabukasan, ginawa ko ang isang bagay na dati kong iniiwasan. Gumawa ako ng listahan ng mga gastusin, detalyado. Kuryente, tubig, internet, paglilinis, pagkain, hinati-hati ko sa kung sino-sino ang nakatira. Iniprint ko ito at inilagay sa hapagkainan. Simula ngayong buwan, lahat ng nakatira dito, pumirma kayo rito, sabi ko. Hindi ko kayo pinagbabayad ng malaki. Gusto ko lang ng responsibilidad. Hindi pwedeng ako na ang nagtatrabaho para buhayin ang malaking pamilyang ito. Ako pa ang babastusin. Naghintay ako. Walang kumuha ng bolpen. Isang kamag-anak ang tumawa ng alanganin. Ano ba yan, ate? Parang hindi tayo pamilya. Tinaas ni Aling Lourdes ang kanyang baba. Hindi ako pipirma. Bahay to ng anak ko. Gagawa ka pa ng sarili mong batas? Tumayo si Paulo. Hindi rin ako pipirma. Kung gusto nyo, aalis na lang ako. Hinawakan ni Marco ang braso ko. Andrea, tama na. Huwag mo nang palakihin. Inalis ko ang kamay niya at tinitigan siya. Kung hindi mo kayang protektahan ang asawa mo, huwag mo akong sisisihin kung poprotektahan ko ang sarili ko. Nang gabing iyon, habang nakahiga, hindi ko na naramdaman na bahay ko pa ito. Ang mga yabag sa pasilyo, ang mga bumubukas at sumasarang pinto, ang mga bulungan, at isang katotohanan ang tumatak sa isip ko. Hindi nila tinitingnan ang lugar na ito bilang isang tahanang dapat alagaan. Tinitingnan nila ito bilang isang premyo.
Isang lugar kung saan ang nananalo ay ang pinakamalakas ang boses at ang pinakamakapal ang mukha. At kung patuloy akong magtitiis para sa kapayapaan, hindi magtatagal, ako mismo ang mapapalaya sa bahay na ako mismo ang nagpatayo. Nang walang pumirma sa listahan ng gastusin, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi na ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Sino ang may boses sa bahay na ito? Sino ang may karapatang mag-utos? At sino ang may karapatang angkinin ang mansyon na ito? At naramdaman ko ang isang hindi nakikitang kamay na dahan-dahang nagtutulak sa akin palabas. Isang hapon, maaga akong umuwi dahil nakansela ang meeting ko. Pagbukas ko ng pinto, may narinig akong mga bulungan mula sa kusina. Tatawagin ko sana sila nang marinig ko ang boses ng biyenan ko. Kailangan nating mailipat ang titulo ng bahay na yan sa pangalan ni Marco, sabi ni Aling Lourdes, na para bang tumatawad lang ng isda sa palengke. Mapanganib kapag babae ang may hawak ng pera, baka bigla na lang magbago ang isip niyan. Sumagot ang isang babae, marahil isa sa mga bagong dating na tiyahin. Tama kayo ate. Paano na lang tayo kung mananatiling nakapangalan yan sa kanya? Pwede niya tayong palayasin kahit anong oras. Palayasin ako? Suminghal si Aling Lourdes. Subukan niya. Isisiwalat ko sa buong barangay ang ugali niya. Pero ang pinakamaganda, nasa kamay ng anak ko ang titulo. Mag-asawa sila, kaya ang sa kanya ay sa asawa na rin niya. Nakatayo ako sa likod ng pinto. Hawak ang strap ng bag ko hanggang sa mamuti ang aking mga daliri. Hindi na ito simpleng galit. Kinilabutan ako. Lahat ng mga salitang sayang ang bahay at tulong sa kamag-anak ay mga palabas lang pala para itago ang kanilang tunay na layunin. Angkinin ang bahay ko. Huminga ako ng malalim at hindi nagpakita. Alam kong sa mga usaping legal, hindi emosyon ang kailangan, kundi kalmadong paghahanda. Nang gabing iyon, nilak ko ang pinto ng aking study at isa-isang sinuri ang lahat ng dokumento ng bahay. Titulo ng lupa, deed of sale, mga resibo at mga patunay na galing sa akin ang pera bago pa kami ikasal. Kinabukasan, pinafotocopy ko lahat at itinago sa magkakaibang lugar. Kinuhanan ko ng litrato at isinave sa cellphone. Isang set ay ipinagkatiwala ko sa isang malapit na kaibigan. Walang sino man sa bahay ang nakaalam. Tahimik akong nagtayo ng isang hindi nakikitang bakod. Isang bakod na kapag sinubukan nilang tawirin, mauuntog sila. Gaya ng inaasahan ko, nagbago ang kilos ni Marco. Hindi na siya hayaan mo na lang. Bigla siyang naging sobrang sweet. Nang gabing iyon, ipinagtimpla niya ako ng juice at bumulong, Andrea, mag-asawa na tayo. Hindi ba't mas maganda kung ilagay natin ang bahay sa pangalan nating dalawa para pareho tayong panatag? Medyo nakakailang din kasi na sayo lang nakapangalan. Tiningnan ko siya. Ang mga mata niya ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng pagsisiyasat. Sinusubukan niya kung hanggang saan ang kahinaan ko. Ibinaba ko ang baso. Minahal mo ba ako o minahal mo ang bahay na to? Natigilan siya, nagbago ang kulay ng mukha at biglang nagalit. Anong klaseng tanong yan? Lagi mo na lang pinag-iisipan ng masama ang pamilya ko. Paano tayo mabubuhay ng ganyan? Ito ang paborito nilang taktika. Ilihis ang usapan at ako ang palabasing masama. Kung dahil talaga sa pagmamahal mo kaya gusto mong gawing joint property, sabi ko, bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Bakit hinayaan mong pag-usapan ng nanay mo at ng mga kamag-anak sa likod ko ang paglipat ng pangalan? Tumayo siya. So, nakikinig ka sa usapan ng iba? Nakakatakot ka pala. Tumayo rin ako. Hindi ako nakikinig. Narinig ko sa sarili kong bahay. Ang mas nakakatakot ay ang mga taong gumagamit ng matatamis na salita para makuha ang hindi kanila. Sumigaw si Marco. Sobra na ang pagdududa mo. Tinitigan ko siya at sinabi ang mga salitang ikinagalit ng buong angkan niya. Nagdududa ako dahil mayroon akong pwedeng mawala. Kayo, anong meron sa inyo?
Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking bato. Hindi nakasagot si Marco. Hindi niya maikakaila na nabubuhay sila sa mga bagay na ako ang nagpagod. Mula noon, tuluyan nang nasira ang samahan sa bahay. Wala nang nagpapanggap na masaya sa hapagkainan. Lantaran na nila akong binabaliwala. Nagsimula ng bagong stratehiya si Aling Lourdes, ang dangal ng pamilya. Ipunin niya ang mga kamag-anak sa sala at sadyang lalakasan ang boses kapag pinag-uusapan ang tungkulin ng isang asawa. Kapag ang isang babae ay may sariling pera, binabastos niya ang pamilya ng asawa. Ang ari-arian ay dapat nasa kamay ng lalaki, kung hindi, masisira ang pamilya. Hindi ko sila sinasagot, pero bawat salita ay itinatatak ko sa isip ko. Alam kong sinusubukan nilang ako ang palabasing masama sa loob mismo ng bahay ko. Ang sukdulan ay nangyari isang gabi. Tinitigan ako ng biyenan ko at nagdeklara, ang bahay na ito, sa huli, ay para sa magiging apo ko. Huwag mong isipin na dahil nakapangalan sa'yo na yan habang buhay. Tumahimik ang lahat, hinihintay nila akong sumuko. Si Marco nakayuko na naman. Tinaas ko ang aking ulo at sumagot ng maikli pero matalim. Kapag may apo na kayo, saka ninyo isipin yan. Sa ngayon, bahay ko to. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa. Bastos kang bata ka. Ganyan ka ba talaga sumagot sa biyenan mo? Hindi po ako bastos, sabi ko. Sinasabi ko lang po ang totoo. Wala po akong inaagaw at hindi ko hahayaang may umagaw ng sa akin. Mula noon, naramdaman kong kinukubkob na nila ako. Hindi ng mga armas, kundi ng mga titig, salita at unti-unting lumalabas na mga plano. At alam kong dahil nabanggit na nila ang paglipat ng pangalan, ang susunod na hakbang ay hindi na salita lang. Gagawa na sila ng paraan. Inaasahan ko ng darating ang araw na gagawa sila ng isang palabas para husgahan ako. Hindi ko lang inakala na gagamitin nila ang isang padasal sa loob mismo ng bahay ko para gawin iyon. Pero dahil doon, naging desidido ako. Kung kaya nilang bastusin ang alaala ng kanilang mga ninuno para lang ipahiya ako, wala na akong dahilan para maging magalang. Kailangan ko na lang kumilos ng malinaw. Sa araw ng padasal, si Aling Lourdes ang nag-utos sa lahat para bang siya ang may-ari ng bahay. Dapat lahat kayo pumunta. Kasalanan sa ninuno ang hindi pagdalo. Napangisi ako. Hindi mga ninuno ang inaalala niya, kundi ang kanyang mga manunood. Kailangan niya ng mga kakampi para idiin ako. Nagsidatingan ang mga kamag-anak. May dalang regalo, may kasamang bata, may dalang malaking maleta na para bang maninirahan na nang matagal. Naging parang palengke ang bahay ko. Para hindi masabihang walang silbi, nagtrabaho ako sa kusina. Pero ang mga salita ng biyenan ko tungkol sa paglipat ng pangalan ay paulit-ulit sa isip ko. Alam kong kikilos sila ngayon. Nang oras na ng dasal, si Aling Lourdes, nakasuot ng matingkad na pulang damit, ay tumayo sa gitna, hawak ang kanilang family tree na para bang isang setro ng kapangyarihan. Si Marco, nasa likod niya, hindi mapakali. Matapos ang dasal, nang aalisin ko na sana ang mga pinagkainan, tinawag niya ako. Andrea Ramirez, halika rito. Humarap ako. Idineklara niya sa harap ng lahat. Ang manugang na ito ay hindi makapagbigay ng anak na lalaki. Iniisip lang ang sariling pera at binabastos ang kanyang biyenan. Hindi karapat-dapat ang isang tulad niya sa pamilya de Leon. Kung dati, baka naiyak pa ako. Pero ngayon, pagod na ako. Pagod na ako sa mga taong ginagamit ang issue ng pagkakaroon ng anak para mang-api ng babae. Inay, nakapagpalaki po kayo ng anak na lalaki, sabi ko. Pero hindi niyo po yata naturuan ng tama. Parang bombang sumabog ang sinabi ko. Nagbulungan ang lahat. Napanganga ang ilan. Namula ang mukha ng biyenan ko. Walang hiya ka. Sa harap pa ng altar ng mga ninuno. Ako po ba ang nagsasabi ng kasinungalingan? Sagot ko. O kayo ang mas nakakaalam ng totoo? Hinila ako ni Marco. Andrea, tama na. Inalis ko ang kamay niya.
Kung kaya mong manahimik, kaya kong magsalita. Doon na ginawa ng biyenan ko ang kanyang plano. Binuklat niya ang family tree at sa harap ng lahat, kinurusan ng pulang panulat ang pangalan ko. Simula ngayon, tatanggalin kita sa angkan ng De Leon. Isang kamag-anak ang nagsalita ng malakas. Tama lang yan, palayasin ang ganyang manugang. Tiningnan ko ang pulang tinta. Ngumiti ako. Ang family tree ay papel lang. Ang titulo ng lupa, realidad yan. Natigilan ang biyenan ko. Pumasok ako sa study at kinuha ang notaryadong kopya ng titulo. Bumalik ako at inilapag ito sa harap ng altar. Ang mansyon na ito ay binili ko gamit ang sarili kong pera bago kami ikasal. Solo ko itong pag-aari. Walang sinuman ang may karapatang pilitin akong ilipat ito sa iba. Pumapayag akong alisin ninyo ang pangalan ko sa inyong angkan. Pero simula ngayon, tandaan ninyo, bahay ko ito. Namutla ang ilan. Doon nila napagtanto na ang lugar na kinatatayuan nila ay hindi pag-aari ng mga De Leon. Sinong tinatakot mo? Sigaw pa rin ng biyenan ko. Ang asawa ay pwedeng hiwalayan, sagot ko. Pero ang pangalan sa titulo ay hindi basta-basta nagbabago. Ang mga salitang iyon ang sumira sa kanilang ilusyon. Si Marco parang binuhusan ng malamig na tubig. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang abogado kong si Attorney Santos. Attorney, ihanda niyo na po ang mga papeles para sa ejectment. Bukas na bukas din po. Gusto kong simulan. Mula sa araw na iyon, tapos na ang aking pagtitiis. At kinabukasan, malalaman ng 12 kamag-anak ng asawa ko kung ano ang ibig sabihin ng mabura, hindi sa papel, kundi sa isang tahanan. Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam kong kung mauunahan nila ako, gagawa na naman sila ng panibagong palabas. Nag-ayos ako at muling tinawagan si Attorney Santos. Attorney Santos, kailangan po nating iserve ang notice to vacate. Legal, malinis, at walang butas na pwede nilang gamitin laban sa akin. Bago magtanghali, ipinadala sa akin ng abogado ang draft. Binasa ko ito ng mabuti. Walang halong emosyon, puro katotohanan lang. Ang pagmamay-ari ko, ang kawalan nila ng karapatang manirahan doon, at ang palugit. Pumirma ako at ipinadikit ang notice sa gitna mismo ng pintuan sa harap sa tulong ng aming barangay tanod bilang testigo. Para sa mga taong laway at luha lang ang sandata, ang pinakamalakas na kalaban ay ang dokumentong may pirma at selyo. Ang nakasulat, lahat ng naninirahan sa address na ito na walang legal na kontrata o karapatan sa pagmamay-ari ay binibigyan ng 30 araw para lisanin ang lugar. Ang anumang paggulo o pagtangging umalis ay haharap sa karampatang aksyong legal. Pagdating ng hapon, nagkagulo na sila. May tumatakbo, may tumatawag sa mga kamag-anak at may sumisigaw. Unang lumabas si Aling Lourdes. Diyos ko, ang walang hiyang manugang, palalayasin ng sariling biyenan. Pinunit niya ang notice na para bang kapag pinunit ang papel, mawawala na rin ang batas. Akala mo mananalo ka. Bahay to ng anak ko. Inay, kayo po ang unang bumura sa pangalan ko, sagot ko. Binubura ko lang din po ang mga pangalan ninyo sa bahay ko. Isang tiyahin ang sumabat. Andrea, makakarma ka sa ginagawa mo. Tita, sabi ko, ilang taon na po kayo ditong nakatira. Nagambag po ba kayo kahit minsan? Bago niyo po ako sabihan ng karma, isipin niyo muna po kung anong swerte ang dulot ng libreng pakikitira habang umaastang kayo ang may-ari. Tumahimik sila. Nagsimula silang magtinginan. Sumigaw si Aling Lourdes. Walang aalis. Ang umalis, traidor sa pamilya, manatili kayo. Oo nga, sigaw ni Paulo. Tawagin natin ang pulis, tingnan natin kung sino ang palalayasin. Napatawa ako ng mapait. Tinawag ko si Marco. Marco, halika rito. Sa harap ng lahat, tinanong ko siya. Sabihin mo ng diretsyo, kaninong pangalan ang nasa titulo ng bahay na ito?
Nautal siyang sumagot. Andrea, bahay natin to. Walang natin, putol ko. Kaninong pangalan? Narinig ng buong bahay ang sagot niya kahit pabulong. Pangalan mo, iyon ang sampal na gumising sa kanilang lahat. Isang kamag-anak ang napasinghap. Nagwala ang biyenan ko. Tanga, bakit mo sinabi yan? Ibinibigay mo na sa kanya ang bahay. Inay, yun po ang totoo, sagot ni Marco. Humarap sa akin si Aling Lourdes. Pinag-aaway mo kami ng anak ko. Hindi ko po kayo pinag-aaway, sagot ko. Ipinapaalala ko lang po na siya ay anak ninyo, pero ako po ay hindi ATM ng buong pamilya ninyo. Nagsimula nang maglabas ng mga maleta ang ilan, pero hinarang sila ni Aling Lourdes. Pumasok ako sa kwarto ko at nag-text kay Attorney Santos. Pinunit po nila ang notice at ayaw umalis. Ihanda na po ang susunod na hakbang. Lumabas ako at nagsalita. Kahit punitin nyo yan, may bisa pa rin ang batas. Ang mga gustong manatili, manatili kayo. Pero pagkatapos ng 30 araw, susundin ko ang legal na proseso. Alam kong hindi sila aalis nang basta-basta. At tama ang hinala ko, may mas marumi pa silang plano. Makalipas ang 2 araw, habang nasa opisina ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko. Ma'am Andrea Ramirez, tumatawag po kami para i-confirm ang schedule para sa inyong 50 million peso loan na ginamit na collateral ang inyong property sa Ayala, Alabang. Nanlamig ako. Anong loan? 50 million peso loan po. Kumpleto na po ang papeles, pirmado ng asawa ninyong si Mr. Marco De Leon at may kalakip na special power of attorney pa na may pirma ninyo. Binabaan ko sila ng telepono, nanginginig ang kamay ko. Hanggang dito na pala sila. Tinawagan ko si Marco. Anong karapatan mong isangla ang bahay ko? Kumuha ka ba ng 50 million peso loan? Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Hindi ko naman gustong gawin, sabi niya. Sabi ni nanay, paraan daw to para hindi mo kami mapaalis, para protektahan ang bahay. Protektahan? Napatawa ako. Sa pamamagitan ng pagbabaon nito sa utang, sabi ni nanay, pumirma lang daw ako. Saan ka pumirma? Kailan ako pumirma sa harap mo? Dinala ako ni nanay sa isang opisina. May spa na raw na pirmado mo. Wala akong pinirmahang spa, sigaw ko. Kung may pirma ko diyan, peke yan. Dumiretso ako sa bangko. Ipinakita nila sa akin ang dokumento. Nandoon nga ang pirma ko, pero halatang halata ang panggagaya. Hindi ko pirma yan, sabi ko sa manager. Peke ang dokumentong ito. Hinihiling kong itigil ang lahat ng transaksyon at imbestigahan ito. Ang anumang loan na nakabase sa peking dokumento ay walang bisa. Kinopya ko ang lahat ng papeles at umuwi. Hinihintay ako ni Aling Lourdes, nakangisi. O, tumawag na ba ang bangko? Ngayon, may utang na ang bahay na yan. Sinong palalayasin mo? Tinitigan ko siya. Salamat po, inay. Dahil dito, may mas matibay na akong dahilan para dalhin ito sa korte. Sinong idedemanda mo? Sigaw ni Paulo. Si kuya ang pumirma. Idedemanda ko kayo para sa falsification of public documents, estafa at paglabag sa aking property rights. Ang pumirma ang mananagot at lalong mananagot ang nag-utos sa kanya. Namutla si Marco. Andrea, wag naman ganyan. Ikaw ang pumirma, sabi ko. Panagutan mo. Tapos na akong magligpit ng kalat mo. Nang gabing iyon, nagsampa ako ng formal na reklamo sa pulisya. Kalakip ang lahat ng ebidensya. Akala nila matatakot akong mawalan ng bahay. Hindi nila alam ang pinakakinatatakutan ko ay ang maapakan. Kinabukasan, tumawag si Attorney Santos. Ma'am Andrea, nakikipagtulungan na ang bangko at may paunang investigasyon na ang pulisya. Pupunta sila sa bahay ninyo mamayang hapon para sa isang conference. Pagdating ko sa bahay, nandoon na ang ilang kamag-anak sa labas, kinakabahan. Pagpasok ko, nakaupo si Aling Lourdes sa sala. Parang reyna. Ginalingan mo talaga, sabi niya. Kinaladkad mo pa ang pulis sa gulo ng pamilya. Hindi ko po sila kinakaladkad, sagot ko.
Ipinapaalam ko lang po na walang sino man ang pwedeng umapak sa akin. Dumating ang mga taga-bangko, si Attorney Santos at 2 pulis. Ang sala ay naging isang conference room. Nandito po kami para i-verify ang reklamo ni Ma'am Andrea tungkol sa peking pirma sa spa, sabi ng taga-bangko. Sumigaw si Aling Lourdes. Bakit kayo nandito? Bahay to ng mga ninuno namin. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho, sabi ng pulis. Humarap siya sa akin. Nakita mo na, kinaladkad mo ang pulis sa pamamahay ng mga ninuno. Ang pagrespeto po sa ninuno ay hindi kasama sa pagpeke ng pirma ng iba, sagot ko. Tinanong ako ng taga-bangko, Ma'am, kumpirmado po bang hindi ito ang pirma ninyo? Hindi ko pirma, yan. At hindi ko binigyan ng karapatan si Marco De Leon na isangla ang ari-arian ko. Humarap si Attorney Santos kay Marco. Mr. De Leon, diretsong sagot, binigyan ka ba ng permiso ni Mrs. Ramirez? Lahat ng mata ay na kay Marco. Tinitigan siya ng nanay niya na para bang papatayin siya kung magsasalita ng totoo. Nauutal, nanginginig, sa wakas ay umamin siya. Hindi po. Hindi niya ako binigyan ng permiso. Isang salita lang, pero gumuho ang buong depensa nila. Nagwala si Aling Lourdes. Asawa mo yan. May karapatan ka. Ipinaliwanag ni Attorney Santos. Ayon po sa batas, ang exclusive property na naipundar bago ang kasal ay hindi pwedeng galawin ng asawa ng walang legal na pahintulot. Ang transaksyong ito, na base sa peking dokumento, ay walang bisa. Doon na nagsimulang matakot ang mga kamag-anak. Hindi na ito simpleng away pamilya. Niloloko kayo ng babaeng yan, sigaw pa rin ng biyenan ko. Ang sa asawa ay sa asawa rin. Ang ilang taong pakikitira ay hindi nagbibigay ng karapatang magnakaw, sabi ko. Humarap ako sa pulis. Pakisulat po sa inyong report na inamin ni Mr. De Leon na wala siyang pahintulot, na may basehan ang aking aligasyon ng pamemeke at na dati na nilang pinunit ang isang notice to vacate. Pumirma ang lahat sa minutes of the meeting. Si Marco nanginginig ang kamay. Si Aling Lourdes napilitan lang pumirma. Nang paalis na sila, sinabi ng taga-bangko, huwag po kayong mag-alala, ma'am, ititigil namin ang lahat ng proseso. Noon ko lang nakita ang takot sa mga mata ng biyenan ko. Alam niyang hindi na siya nakikipaglaban sa isang manugang, nakikipaglaban na siya sa batas. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lalong tumahimik ang bahay. Iniiwasan na nila ako. Si Marco, halos hindi na nagsasalita. Nagpakabit ako ng karagdagang CCTV sa buong bahay. Sa pasilyo, sa tapat ng study, sa garahe, lantaran. Bahay ko to, sabi ko. Pinoprotektahan ko lang ang ari-arian ko. Kung wala kang ginagawang masama, hindi ka dapat kabahan. Isang gabi, may narinig akong kaluskos sa labas ng aking study. Tiningnan ko ang CCTV sa cellphone ko. Nakita ko ang bayaw kong si Paulo, sinusubukang buksan ang pinto. Bumaba ako at inabangan siya. Nang lumabas siya, binuksan ko ang ilaw. Kung may kailangan ka, sabihin mo, sabi ko. Huwag kang magnakaw. Magnanakaw, sigaw niya. Sino ka ba sa tingin mo? Dahil lang may bahay ka. Itinuro ko ang CCTV. Ako ang may-ari ng bahay na ito at lahat ng ginagawa mo, naka-record. Natigilan siya. Dumating si Aling Lourdes. Inaakusahan niya akong magnanakaw, inay, sumbong ni Paulo. Ipinakita ko sa kanya ang video. Pwede namang i-edit yan, sabi niya. Sige po, sagot ko. Bukas, tatawag ako ng expert para kunin ang original file at gawing ebidensya sa korte. Dumating si Marco. Nakita mo, sabi ko sa kanya. Hindi lang sila ayaw umalis. Naghahanap sila ng dokumento hanggang kailan mo sasabihing hayaan na lang. Alam kong desperado na sila at tama ang hinala ko. Makalipas ang ilang araw, nagsimula akong makatanggap ng mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Mga kamag-anak na sinisisi ako. Tinawagan ko si Attorney Santos. Attorney, ihanda niyo na po ang divorce papers. Nang gabing iyon, pumasok si Marco sa kwarto ko. Andrea, wag mo nang palakihin. Wag kang makipaghiwalay.
Tiningnan ko siya. Mananatili ka bang asawa ko o mananatili kang anak ng nanay mo? Ang kanyang katahimikan ang naging pinakamalinaw na sagot. Dahil sa katahimikan ni Marco, alam ko nang tapos na ang lahat. Kinabukasan, pinirmahan ko ang divorce papers. Humiling ako sa korte ng temporary protection order para mapaalis sila habang dinidinig ang kaso. Inilapag ko ang mga dokumento sa mesa. Nag-file na ako ng divorce. At kayong lahat, kasama ka Marco, may 3 araw kayo para umalis. Nagwala si Aling Lourdes. Aha, kaya pala, may lalaki ka ano? Kaya mo kami pinalalayas para ipasok ang kalaguyo mo. Doon ko naintindihan ang bago nilang plano. Siraan ako. Kung magmumukha akong taksil, sila ang magiging biktima. Makalipas ang 2 araw, nagpatawag siya ng isang family council kasama ang pinakamatatandang miyembro ng kanilang angkan. Ang manugang na ito, deklara niya, ay hindi tapat. Mayroon siyang kalaguyo, kaya niya kami pinalalayas. Naglabas siya ng mga litratong kuha, habang kausap ko si Attorney Santos, pero inedit para magmukhang may relasyon kami. Nagsimulang magbulungan ang mga matatanda. Hindi ako nakipagtalo. Inilabas ko ang cellphone ko. Bago po tayo mag-usap ng moralidad, pakinggan muna natin ito. Pinatugtog ko ang recording ng usapan nila sa kusina, ang plano nilang ilipat ang titulo sa pangalan ni Marco. Tumahimik ang buong sala. Namutla si Aling Lourdes at sinubukang agawin ang cellphone ko. Peke yan. Kung peke po ito, sa korte natin pag-usapan, sabi ko. Tinanong ng isang matanda, totoo ba ang tungkol sa loan? Opo, sagot ko. Peke ang pirma ko. May report na po ang pulis at bangko at inamin na po mismo ng asawa ko na wala siyang pahintulot. Doon, nagbago ang ihip ng hangin. Tiningnan na nila si Aling Lourdes nang may pagdududa. Hinarap ko si Marco. Sa harap nila, umamin ka. Totoo ba? Nanginginig tumango si Marco. Opo, nagkamali po ako. Patawad Andrea. Ito ang unang beses na humingi siya ng tawad sa harap ng iba. Pero huli na ang lahat. Nagwala si Aling Lourdes. Sinugod niya si Marco at sinampal ng malakas. Traidor! Kinakampihan mo ang babaeng yan kaysa sa sarili mong ina. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi umatras si Marco. Inay, ginawa niyo lang akong kasangkapan. Ako ang pumirma, ako ang mananagot, habang kayo naninisilang. Naging magulo ang lahat. Tinitigan ko si Aling Lourdes. Binibigyan ko po kayo ng 7 araw, walang negosasyon, aaksyon na lang ako. Umakyat ako sa taas. Alam kong gagawa sila ng isang desperadong hakbang. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Bandang hating gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brownout, imposible. Bumaba ako. May amoy ng nasusunog na plastic mula sa circuit breaker at may mahinang amoy ng gasolina. Tiningnan ko ang CCTV sa garahe. May isang anino doon. Alam ko na kung sino. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang anak kong si Bea. Anak, pupunta muna tayo kay tita mo. Huwag kang matakot. Iniwan ko siya sa kaibigan ko. Bantayan mo muna siya. Tawagan kita. Pagbalik ko sa bahay, biglang nag-alerto ang CCTV app ko. Smoke, detected sa bodega sa likod. Tumakbo ako. May maliit na apoy sa isang tumpok ng basura. Hindi malaki, pero halatang sinadya. Habang tumatakbo, tinawagan ko ang bumbero, pulis at si Attorney Santos. May sunog po dito, sadyang panununog. Sa tulong ng kapitbahay, naapula namin ang apoy. Pagdating ng mga autoridad, lumabas si Aling Lourdes, umiiyak. Diyos ko, gusto kaming sunugin ng buhay ng babaeng yan. Palalayasin na nga kami, papatayin pa. Kung totoo po ang sinasabi ninyo, sabi ko, pumirma po kayo sa police report. Natigilan siya. Ipinakita ko sa pulis ang CCTV footage. Malinaw na malinaw. Si Paulo may dalang lalagyan ng gasolina ang nagsimula ng apoy. Patibong yan, sigaw ni Paulo. Hindi yan patibong, sabi ko. CCTV yan sa bahay ko. Dumating si Marco.
At nang makita niya ang video ng kapatid niya, tuluyan siyang gumuho. Andrea, pagbigyan mo na siya. Binigyan ko siya ng maraming pagkakataon, sagot ko. At ginamit niya iyon para sunugin ang bahay ko. Inaresto si Paulo. Habang isinasakay sa police car, tinitigan ako ni Aling Lourdes nang may sukdulang galit. Alam ko, kinabukasan, ito na ang katapusan. Sa ika-7 araw, ang huling araw ng palugit, dumating ang sheriff, mga pulis at si Attorney Santos. Hinarang kami ni Aling Lourdes sa gate. Walang pwedeng pumasok. Bahay to ng anak ko. Inilabas ni Attorney Santos ang lahat ng dokumento. Ito po ang titulo, ito ang notice to vacate, ito ang police report sa pamemeke, at ito ang report sa attempted arson. Sa salitang arson, natigilan siya pero hindi sumuko. Mga anak, labas, palalayasin na tayo. Lumabas ang 12. Ang iba may dala ng maleta, ang iba sinisisi na si Aling Lourdes, ang iba sinisisi si Marco. Nakita mo? Sigaw ng biyenan ko. Sinira mo ang pamilya natin. Hindi ko po sinisira ang pamilya, sagot ko. Pinalalayas ko lang po ang mga taong walang utang na loob. Doon, nagsimula na silang isa-isang maglabas ng gamit. Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig ay parang tunog ng paghiwa sa kanilang dignidad. Sinugod ako ni Aling Lourdes, sinusubukang agawin ang mga dokumento. Hinarang siya ng pulis. Lumapit si Marco at lumuhod. Hindi sa akin, kundi sa nanay niya. Inay, tama na po. Ako na po ang nagkamali. Sinampal na naman siya ng ina niya. Tanga, hahayaan mong tapakan ako ng babaeng yan? Sa pagkakataong iyon, ang nakita ko sa mata ni Marco ay hindi na takot, kundi galit at kahihiyan. Inay, ginamit niyo lang po ako. Ang eksenang iyon ang tuluyang sumira sa kanilang lahat. Ang mga kamag-anak, isa-isa nang umalis, nag-aaway-away. Naiwan si Aling Lourdes sa gate, umiiyak at isinusumpa ako. Tinitigan ko siya. Inay, kahapon, binura ninyo ang pangalan ko sa inyong angkan. Ngayon, binubura ko ang 12 pangalan sa bahay ko. Pumasok ako at isinara ang pinto. Epilogo. Kinabukasan, bumalik si Marco at si Aling Lourdes. Nakatayo sa labas ng gate. Anong kailangan ninyo? Tanong ko. Andrea, patawarin mo na ako, sabi ni Aling Lourdes. Nagalit lang ako. Kahapon po, isinusumpa ninyo ako. Ngayon, tinatawag niyo na ako sa pangalan ko, sagot ko. Pakiusap, iatras mo na ang mga kaso, pagmamakaawa ni Marco. Napatawa ako. Ang pamemeke, pagsangla ng hindi sa inyo, at panununog, hindi yan basta galit lang. Krimen yan. Pumasok ako at kinuha ang isang huling dokumento. Para malinaw sa inyo, matagal ko nang inilagay ang lahat ng ari-arian ko sa isang trust. Ang sinumang magtangkang kunin ito ng iligal ay automatikong mawawalan ng anumang karapatan dito, kasama na ang karapatan bilang asawa. Namutla sila. Naglagay ka ng patibong, sabi ng biyenan ko. Hindi po patibong yan, sabi ko. Bakod po yan. At ginawa na po ng bakod ang trabaho niya. Paano na ako? Tanong ni Marco. Tanungin mo ang sarili mo. Noong pumirma ka, anong inisip mo? Pinili mong maging anak kaysa maging asawa. Ngayon, harapin mo ang resulta ng pinili mo. Ipinadala ko ang lahat ng ebidensya, ang mga recording at video sa mga matatanda sa kanilang angkan. Tumawag ang isa sa kanila. Andrea, patawarin mo kami. Nagkamali kami ng husga. Salamat po, sabi ko. Pero ang pinakamasakit po, narinig at nakita ng anak ko ang lahat. Mula noon, hindi na sila nanggulo. Si Marco, nakikita niya si Bea tuwing weekend sa ilalim ng mga kondisyong isinulat ko. Ang biyenan ko, nag-text minsan, may kasalanan ka rin. Ang sagot ko, hindi na po ako makikipagtalo. Pinipili ko na po ang kapayapaan. Nanalo ako sa laban, pero ang naiwan ay hindi tagumpay, kundi isang tahimik na pagod. Lumapit ang anak kong si Bea. Mami, bakit galit si Lola sa'yo? Niyakap ko siya. Anak,
Hindi lahat ng matanda ay tama at hindi lahat ng pamilya ay tunay na pamilya. Ang tunay na pamilya, nagmamahalan at nagpoprotektahan. Kung may isang lugar na sinasaktan tayo, may karapatan tayong umalis. Ang pagtitiis ay isang birtud, pero kapag inaapakan na ang iyong dignidad at ginagawa kang dayuhan sa sarili mong pamamahay, hindi na iyon birtud, isa na iyong pananakit sa sarili. May hangganan ng lahat. At kapag may isang taong sinira ang hangganan na iyon, may karapatan tayong tumayo at protektahan ang ating sarili. Ang pangalan ko ay binura sa kanilang listahan, pero hindi nito binura kung sino ako. Ako pa rin ito, isang babaeng nagtatrabaho, nagpapalaki ng anak at nabubuhay para sa sarili kong dignidad. Nakakaawa lang ang mga taong dahil sa kasakiman ay binura ang sarili nilang pangalan sa konsepto ng pagiging isang disenteng tao. Iyon ang tunay na kawalan, isang kawalan na hindi kayang bilhin ng kahit anong mansyon.